Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Hallelujah! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa araw po ng ating pananambahan. And purihin po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po niya sa 2 Kings chapter 20 verse 5, I have heard your prayers. I have seen your tears. I will heal you, the Lord said. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa oras na ito, sa araw na ito. Maraming po salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, sa lahat ng pagpapala, O Diyos, namin pong nararanasan. Here we are, Lord. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. Sa oras na ito, aming Panginoon, aming pong inilalapit sa inyo ang aming pong mga kapatiran na nasa balik ng karamdaman, O Diyos, nasa pagkamutan, O. Dalangin po namin, O Diyos, ang kanilang kagalingan. Ipuin mo po sila, O Diyos, sa oras na ito. Sinabi mo, Panginoon, sa Exodus 15:26, I am the Lord, your healer. Thank you, Lord, na kayo ang aming dakilang maggagamot, our great physician. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito at sa buhay, Panginoon, ng bawat isa na gagamitin mo, nagtatayo sa pulpitong ito. Dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan po kami ang iyong banal na Espiritu at, Panginoon, nawa, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin, Ikaw ay aming mapurihan sa araw na ito. Salamat po, O Diyos, sa mensahe mo na aming po mapagulay-gulayan sa araw na ito. At salamat, Panginoon, sa inyong gagamitin ng insayero sa aming pastor sa umagang ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, at ibinabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa awit 100, 1-5. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan. Paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman.
shackled by a heavy burden. Neath a load of guilt and shame. But then the hand of Jesus touched me. And now I'm no longer the same. He touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like a fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Oh, kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. And because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. And because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. Amen. All right, amen. The title of the message today is The Healing Ministry of Jesus. Parang masyadong lakas yung aking mic. All right, praise God. Minsan pa palakpakan natin ang Panginoon. Welcome, welcome. At it's been a while bago tayo nagkaroon ng face-to-face or in-person worship service. And so we thank the Lord. The title of the message today, hinihintay ko yung ating PowerPoint. The Healing Ministry of Jesus. Ito po ay bagong series for the month of June. Life-changing encounter with Jesus. Okay, nadala yata masyado yung tech team natin sa worship kanina. Nakalimutan yung PowerPoint. But anyway, siguro may around 25 years ago, nung
marinig ko yung sinabi nung isa sa aming kamag-anak. Ang sabi niya, kaya pala si Pastor, nasusurvive niya yung mga aksidente. Dahil nung bata ako, palagi po ako na-hospital dahil sa sakit. At nagagrabe pa kadalasan yung mga sakit pag ako na-hospital. Naalala ko si mother ko noon, lagi niya sinasabi, kung pwede nga lang kitang palitan dyan. Ang sabi niya. Dahil dun sa pain na nakikita niya na pinagdadaanan ko while in the hospital. Aksidente. No? At sabi nga nung kamag-anak namin, siguro sabi niya, kaya si Pastor nalampasan niya, na-survive niya yung mga aksidente na yon, dahil merong tawag ang Panginoon sa kanya na magpastor, ang sabi niya. Alam po niyo, hindi naging madali para sa akin ang mag-transition at tuluyang iwanan yung dating paniniwala. Dahil nung bata ako, hindi ko makalimutan, ako ay nananalangin palagi sa aking patron saint. Doon sa patron saint na yon, ina-attribute ko sa kanya yung aking mga kagalingan. Of course, nananalangin din ako sa Ama, sa Diyos Ama, sa Panginoong Jesucristo. Pero kadalasan, ina-attribute ko yung aking mga miracle sa buhay, kagalingan, doon sa patron saint po na yon. But nevertheless, one day, nabuksan ko ang Bible at nagsimulang magbasa, nagsimulang mag-aral. The truth will set you free. Na-realize ko, napakalaki ng aking mga kamalian sa aking mga paniniwala na nakagisnan. Dahil namulat ako sa totoong mensahe ng gospel, ang salita ng Diyos. At na-realize ko, napakalaki pala ng aking pagkukulang sa Panginoong Hesus na siyang tunay na pinagmumulan ng kagalingan. Amen? Palakpakan natin at purihin siya. In fact, sa Bible, Hebrew word na ginamit ay Jehovah Rapha. Nang ibig sabihin ng Rapha ay healer, the Lord our healer. Nagpakilala siya sa mga Israelita. Naalala nyo nung panahon ng mga salot doon sa Ehipto, sa mga karamdaman pinagdaraanan ng mga Israelita, ang Panginoon nagpakilala kay Abraham na Jehovah Jireh. Di ba? Doon sa bundok ng Moriah. So nagpakilala siya na siya ay Jehovah Jireh. Dito kay Moses, nagpakilala siya as Jehovah Rapha, ang ating manggagamot. Well, kung bubuksan natin ang Bible po natin, makikita natin yung mga healing narratives, napakarami. Old Testament at saka New Testament. But today, magfo-focus tayo dun sa healing ministry of our Lord Jesus Christ. Amen? Dun sa New Testament. And titignan po natin mula doon sa passage natin today, yung Mark chapter 1, verse 29 to 39. Let's go to Mark chapter 1, verse 29 to 39. Okay? So, babasahin ko po sa verse 29. In fact, tingnan po ninyo sa Tagalog, ang title, kung ang Bible na ginagamit ninyo ay NIV, o kaya ang ginagamit po ninyo ay ESV version, o yung Mabuting Balita, Biblia. Makikita po ninyo dyan, may title, Ang Pagpapagaling sa Maraming Tao. The Healing of Many. Nang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, napakarami ng kanyang pinagaling. Sabihin nyo na lahat ng klase ng sakit, malabuhaman o hindi, kayang pagalingin ng Panginoon. Amen? Kaya sige, tunghayan po natin sa verse 29. Ang sabi po dito, mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad, kasama sina Santiago at Juan, sa bahay ni na Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. It's quite strange, alam po ninyo bakit? Very ironic, dahil merong isang religious group na kiniklaim nila na si Peter, dahil ang Simon po dito ay si Peter, isa sa mga disciples, alam natin, at naging unang mga leaders ng unang Christian church. Kiniklaim nila na si Pedro ang unang-unang Pope or Papa sa Tagalog. Well, in fact, nasa katuruan nila, hindi pwedeng mag-asawa ang Pope. Hindi pwedeng mag-asawa ang priest. Pero si Pedro may asawa.
Kaya very ironic, ano po, dahil ang Bible, napakalinaw dyan, meron siyang mother-in-law. At yung mother-in-law ni Peter, nilalagnat. Ako, naniniwala ngayon, walang nilalagnat sa atin dito eh. Dahil kung meron man, nakalusot po kayo dun sa scanner, dun sa labas. May nakalusot pa, Brother Leonard? Wala? Praise God. Ang hirap magkasakit, lalo na sa panahong ito. Tag-ulan, no? Bawal lagnatin, bawal sipunin, no? Bawal magka-dengue. Kaya linis-linis pag may time sa ating mga bakuran. Napakahirap magkasakit dahil sa panahon ngayon ng pandemya, COVID-19 virus, it's still everywhere. Kaya yung protocol natin, nakikip up tayo sa ating mga protocol. Napakahirap nang magkaroon ng kahit slight fever. Biro nyo doon sa ating protocol, 37, di ba? Lumabas sa temperature, hindi ka na pwedeng pumasok sa loob. Kailangan nating sundin yung mga protocols na yon. Dahil sa panahon ngayon, yung fever, slight lang, pero yung fright, sobrang taas. Yung takot, yung nervyos. Mga kapatid, wala pong vaccine para sa nervyos. Pero alam po ninyo, may gamot sa nervyos. Yan ay ang salita ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Dahil ang sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. And then, ang sabi ng Panginoon, doon sa Matthew chapter 6, di ba? Do not worry about your life. And then, tatalon tayo. Ang sabi niya, look at the birds in the sky. They do not sow, nor reap, yet your heavenly Father feeds them. No? In fact, they do not sow, nor reap, nor store in barns. Di ba sila nag-iimpok? Yet your heavenly Father feeds them. How much more of value are you than they? Gaano kayo kahalaga kaysa sa kanila, ang sabi doon. And then si Apostol Pablo, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which passes or surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Pansinin po ninyo, nakakatuwa dahil sabi niya, let your request be made known to God. Alam na ng Diyos yung ipapanalangin mo bago ka pa manalangin. Pero ang sabi niya, let your request be made known to God. Gusto ng Diyos na tumawag ka sa Kanya. Kaya sabi ko po kanina, ang solusyon sa nerbiyos, salita ng Diyos. Pangahawakan mo yung mga pangakong ito, lalapit ka sa panalangin. Sabi niya, with all supplications at hihingi ka. Kung karamdaman, kagalingan yan, hingi mo sa Panginoon. Alam na ng Diyos ang sitwasyon mo, alam niya yung pangangailangan mo, pero gustong-gusto niyang mag-e-effort ka. Gustong-gusto niyang saliksikin mo siya. Gustong-gusto niyang manalangin ka sa Kanya nang talagang nakafocus ka sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Alam niya na ipapanalangin mo. Pero anong sabi niya? Call unto me. Tumawag ka sa akin and I will answer you. And I will show you great and mighty things na hindi mo pa alam. Miracle po yun. Kasi great and mighty things. And then sa Jeremiah chapter 29 verse 13, sabi niya, di ba? You will call to me and pray to me, and I will listen to you. Then you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Yun pala. Dahil, ang sabi niya, for where your treasure is, there your heart will be also. Yung puso natin, palaging sumusunod dun sa tinitingnan nating mahalaga. Palaging ang puso natin tumatakbo doon sa mga mahalagang bagay, doon sa mga kayamanan. Kaya pala, ang Panginoon gusto niyang lagi tayong nakatingin sa Kanya. Gusto niyang lagi tayong nananalangin. Ang Kanyang mga salita, pinagbubulay-bulay natin. Gusto niyang tayo sumasamba, nagpupuri, sama-sama. Dahil yung puso natin, tinitrain natin siya. Dahil ang nagiging kayamanan ng puso ng tao ay mga bagay na nakikita sa sanlibutan. Pero tinitrain mo siya na makita niya ng maliwanag,
mabuksan dahil you will find me when you seek me with all your heart, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, pag nagpunta ka sa church, pag nagpray ka, pag sumamba ka, buong puso. At tiyak yan, hindi ka uuwi na empty-handed. Katatagpuin ka ng Panginoon. Kaya ang seryeng ito is life-changing encounter with Jesus. Dahil lahat ng naka-enkwentro kay Jesus na buong puso silang lumapit sa Kanya na may pananampalataya, binago ang buhay nila. Nakaranas sila ng miracles from God. Nakaranas sila ng matinding biyaya sa Panginoon. Kaya wag po tayong mag-assume, kahit hindi na ako mag-pray, alam naman ng Lord ang aking pangangailangan. Wag tayong mag-assume na hindi na tayo dapat umawit ng papuri. Wag tayong mag-assume na alam na ng Diyos at hindi na natin kailangan siyang sambahin. Huwag tayong mag-assume na ang Panginoon all-knowing, kaya alam naman niya ang puso ko. Pero yung puso mo kasi gagalaw yan kung saan yung kayamanan niya. Kaya nga po, purihin ng Diyos dahil nakabalik tayo ulit sa ating face-to-face, in-person service. Dahil nga umi-effort tayo. Dahil let's face it, yung virtual worship, bagamat nagpapasalamat tayo sa Panginoon na meron po tayong platform na katulad niyan, yung social media, pero, let's face it, virtual is still artificial. Virtual is still mechanical. Yes, the Holy Spirit can move, kaya salamat sa Panginoon. Pero yung element, yung up to certain degree na artificial at mechanical pa rin ang virtual. Kahirap po ng discipleship. Kahirap mag-worship, lalo na pag naputol yung internet mo. Kahirap magturo kapag hindi mo nakikita yung kausap mo. Hindi mo alam kung nandun pa siya. Di ba? Kaya nga po, wag tayong mag-assume. Alam nyo, dito sa passage natin, lagnat lang ha. Ang Panginoon, nilalang ko po yun kasi kagagaling lang ng Panginoon nagpalayas ng demonyo na walang makapagpalayas. Dito po sa Mark. Ang Panginoon nag-perform ng maraming miracles, binuhay ang patay, ang may leprosy, ang may ketong, paghagalingin niya. Ang bulag makakita, ang bingi makakarinig, ang pipi makakapagsalita, ang ipinanganak na lumpo makakalakad. Miracle, walang ibang makakagawa niyan kundi ang Diyos lang. Sinusubukang imimik, kopyahin ni Satan ng diablo yan. Katulad nung nangyari sa Ehipto, hinagis ni Moses yung kanyang tungkod naging ahas. Nakita ni Pharaoh, hindi masyadong na-impress si Pharaoh. Tinawag lang niya yung magicians, yung mga salamangkero, yung mga sorcerers, no? At sila ay naghagis din ng kanilang mga tungkod. Alam po niyo kung ano nangyari? Yung kanilang mga tungkod, naging ahas din. Pero, yung tungkod ni Moses na naging ahas, kinain niya lahat yung ibang tungkod na naging ahas. Ang kapangyarihan ng Diyos above all. Ang kapangyarihan ng Diyos hindi magmamaliw, hindi nababawasan. Ang kapangyarihan ng Panginoon pang walang hanggan. Kaya pala gusto niyang manalangin tayo, tumawag tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. Dito, lagnat lang, pero hindi nag-assume ang mga disciples. Pansinin ninyo, noon ay nakahiga dahil nilalagnat ng biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Pansinin niyo, agad nilang sinabi. Di kaya baka katulad din natin ngayon sa panahon natin, medyo ninervyos yung mga disciples, baka mahawa sila. Kasi ang lagnat, simptomas na meron kang sakit, ibang sakit. Tama? So pinapatay nung init ng katawan yung virus o yung bacteria na nandoon, kaya tumataas yung lagnat. Pero dito ang Panginoon, pinagaling niya ang mother-in-law ni Simon Pedro. Kahit lagnat. Kaya mga kapatid, kahit lagnat, pati lagnat laki, isama nyo na. Maski anong klaseng sakit, gusto ng Panginoon, sabihin natin sa Kanya. Agad nating ipanalangin sa Kanya. Amen? At magandang may nananalangin pang iba para sa atin. Napakapangyarihan yan. Makikita natin dito. Tingnan natin sa verse 31. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Mga kapatid, hinawakan po ng Panginoon yung may sakit. Sa panahon natin ngayon, kami mga pastor, hirap na hirap. Napakabigat sa damdamin. Hindi mo mapuntahan sa hospital kahapon,
magmula nung gabi hanggang umaga, maghapon, kachat ko ang nasa hospital na kapatid. Sila mag-asawa, nandun. Napakahirap. Naghahanap ako ng way. Paano nga ba sila matulungan doon? Mapaghatid man lang ng pagkain o prutas na kailangan para lumakas ang katawan. Praise God, pwede pala. Doon sa gate, doon sa guard, or doon sa front desk, information desk. Iiwan doon yung prutas, pwede pala. Pero ganun pa man, napakabigat sa aming kalooban, sa ating mga Kristiyano, hindi mo madalaw yung nasa hospital. Hindi ka basta-basta makapasok sa mga bahay nila ng mga may sakit. Dahil yung intention mong tumulong, baka tumutulong ka rin na palaganapin yung virus, yung sakit. Dahil infectious disease, nakaka-contaminate, nakakahawa. Well, hindi namin kamukha ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo, hinawakan niya. Hinawakan niya, hindi lamang yung nilalagnat. Hinawakan niya maging yung may mga ketong, yung mga may leprosy. Alam niyo po ba, sa Bible, ang may leprosy, napakahirap ng buhay. Napakahirap ng pinagdadaanan. Alam niyo bang 2 chapters sa Old Testament, sa Book of Leviticus, chapter 13 and chapter 14, puro instruction kapag ka yung isang tao merong spot, merong parang dermatologist, yung mga priest noon Pagka meron ng puti o may bukol doon sa balat o yung, mga pigmentation, skin pigmentation, basahin niyo yung Leviticus chapter 13, 14, detalye. Sasampulan po natin sa 13 verse 1. The Lord said to Moses and Aaron, when anyone has a swelling or a rash or a shiny spot on their skin that may be a defiling skin disease, they must be brought to Aaron the priest or to one of his sons who is a priest. The priest is to examine the sore on the skin, and if the hair in the sore has turned white and the sore appears to be more than skin deep, it is a defiling skin disease. When the priest examines that person, he shall pronounce them ceremonially unclean. Alam nyo, nakakalungkot ang pinagdadaanan nila. I-isolate sila for 7 days. Tapos check na naman ulit. Kapag nandun pa rin, 7 days na naman. Pagkatapos lumalala, i-declare na leprosy. Pag dineclare na leprosy, habang buhay na siyang ma-isolate. Imaginein po ninyo yun. Grabe, no? At ang tawag sa kanila, hindi lamang unwell. Ang tawag sa kanila, unclean. At later on, ang mga Pariseo, ang mga Hudyo, they are looking down on them. Tinitignan na silang marumi, mababang uri ng salipunan. Kaya, alam nyo, may distancing. Hindi lang social distancing, talagang dinistansya na sila. They were outcast, they were ostracized outside of the camp. Doon na sila mabubuhay. Mag-isa, hindi pwedeng magsama pa. Ngayon, yung nag-positive ng COVID-2, pwede pang magsama No? Although iniiwasan din po yon dahil yung tracing, mahirap kung kailan nagsimula yung isa, right? Yung sa isolation days. Ito, alam po nyo, yung may leprosy, mag-isa muna sa buhay, habang buhay. Anong problema dito? Hindi lang physical illness, emotional, social, mental. Hindi ka madidepress, di ba? At dahil tinitingnan silang mababa sa lipunan, alam po ninyo, 50 paces ang distansya kailangan palagi. Halimbawa, naglalakad ka, hindi mo napansin, may taong may ketong or leprosy, nasa ilalim ng puno, nalapit ka doon sa 50 paces, alam po nyo anong dapat gawin niya? Sisigaw siya. Ang isisigaw niya, unclean! Unclean! Para pag nakita mo, lalayo ka. I-maintain mo yung parang 2 meters apart sa atin. Sa kanila, 50 paces malayo. Kaya pag nalapit sila ng konti at di sila nakasigaw ng unclean, binabato na sila. Hinahamak na sila sa lipunan, actually. Alam nyo, anong ginagawa ni Jesus nung pinagaling niya sila? Hindi lamang niya sila pinapagaling physically. Pinapagaling ni Jesus sila emotionally. Pinapagaling niya sila mentally. Pinapagaling niya sila socially. May kukonect sila ulit sa society. Isang bagong buhay.
pinapagaling niya sila spiritually. Kaya mga kapatid, hindi lang sakit pang pisikal ang target ng Panginoon, ang intensyon niyang pagalingin sa atin. Bagamat tayo madalas tumatakbo sa Panginoon, palaging pisikal na pangangailangan, pero may mas malalim tayong sakit sa kaluluwa, sa pag-iisip, mental and emotional. You know what? The Lord, out of compassion, maraming beses sa Bible nagpapagaling. Ibig sabihin, He is concerned. He cares for you. Amen? Binrake ni Jesus, hindi lang siya pinagaling physically, binrake niya yung social barrier. Hinawakan po niya yung may ketong. Dapat hindi, dahil the moment na lumalapit pa lang yung may ketong, pwede siyang batuhin. Or, kung napalapit si Jesus sa may ketong within 50 paces, sisigaw dapat yung may ketong ng unclean. That's your responsibility. But Jesus broke that barrier. Amen? Kaya pag lumalapit tayo sa Panginoon, mas malaki po ang pangangailangan nating kagalingan. So dito, bumangon yung biyana ni Peter. Tuloy natin dun sa verse 32. Susunod na slide. Verse 32, pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. And then verse 33, halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Alam po ninyo sa English na Bible, yung halos lahat, sabi niya doon, di ba? Alam niyo yung halos lahat? Yung buong town, kumbaga buong Herona. Halos buong Herona, yung populasyon ng Herona, nandun na sa bahay ni Pedro, ni Simon. Just imagine kung gaano unti-unti ang Panginoon Jesucristo ay naging popular. Naging popular dahil sa kanyang miracles. Naging popular dahil sa kanyang pagpapagaling sa mga may sakit. Parang pwede na silang magtayo ng malaking tent. Pwede na silang magtayo ng malaking church, mega church. At doon na sila. At kung interpret natin sa panahon natin ito, sasabihin natin, napakabunga ng ministry, napaka-fruitful, napaka-productive, napaka-effective, ang efficacy level napakataas sa ministry ni Jesus at ng mga disciples. But we know, nangyari yon because of the miracles. Ang mga tao napakabilis kapag ka milagro. Lalo na physical healing. Hindi nakikita ng tao, may mas malalim palang sakit sa ating kaluluwa, sa ating kaisipan, sa ating damdamin, at sa ating pakikipagkapwa, yung social aspect. So in other words, pag tinignan po ninyo ang mga healing narratives ng ating Panginoon Jesucristo sa Bible, binibigyan tayo ng mensahe. Mensahe na kung saan yung mga healing narratives po na yon, ang gustong ipakita ng Panginoon, pagalingin tayo, hindi lang yung isang aspeto ng ating buhay, yung physical, kundi kasama na yung mental, yung emotional, yung social, and above all, sabay-sabay tayo, spiritual. Amen? Iyon ang nais ng Panginoon. Kaya, pansinin ninyo, sabi ko nga, dapat hihinto na sila dito, magtayo na ng malaking tent dito, pero buong bayan ng Herona, parang ganon, buong town, sumusuporta sa'yo. Magpakolek ka ng offering dyan. Yung basket, ipakalat mo dyan. Kahit piso-piso lang yan, di ba? Kung 100,000 tao yan, naka 100,000 ka na kagad. O palagay ko, hindi lang 100,000 yan. Just imagine that. Pero, tignan ninyo ang susunod na verse. Tingnan po ninyo. Okay? Verse 35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus. Next slide. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Kita po niyo, hindi na siya dapat manalangin. Di ba? Pero dahil nagkatawan-tao ang Diyos, meron siyang tinatawag na Ama, He's called the Son of God, ginagampanan niya yung kanyang role sa second person of the Trinity, pero isa lang sila, isa lang ang Diyos. Tayo, alam na ng Diyos kung anong kailangan natin.
nag-a-assume tayo. Madalas, alam na ng Diyos. Pero gusto ng Diyos, manalangin tayo sa Kanya. Verse 36, hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito, at nang matagpuan siya, ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Pansinin po ninyo, hinahanap sila ng gano'ng karaming tao. Ay nako, yung buong town, buong bayan ng Irona, hinahanap siya. Just imagine yung grabing commotion na yon, right? Pero, anong ginawa ni Jesus ng Panginoon? Look at verse 38. Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan. Parang punta tayo sa Paniki, punta tayo sa Tarlac din, sa Victoria, sa Pura, or San Manuel. Upang makapangaral ako roon, ito ang dahilan ng pagparito ko. Tapos ang kwento. Hindi po tapos ang kwento. What I mean is, yan malinaw na malinaw sa ating harapan. Kung ano ang target, kung ano ang misyon, ang layunin talaga ng Diyos na pangunahin sa buhay mo. Ang alin yun? Ang salita ng Diyos, ang gospel, maintindihan mo at tanggapin mo at manampalataya ka. Hindi yung pagpapagaling ng pisikal ang number one na misyon ni Jesus, pero kasama yon. Kasi pansinin po ninyo, doon sa verse 39, tingnan niyo yung verse 39, nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Pansinin ninyo, primary ang pangaral ng salita ng Diyos, pero kasama pa rin yung miracles. Alam niyo po kung bakit may miracles? Noong panahon ng ating Panginoon Kristo, ang tawag sa mga yan ay signs. Mga signs. Kapag sign, merong tinuturo. Yun ay fulfillment ng mga propesiya doon sa lumang tipan na darating ang Mesyas. At hindi lang basta siya Mesyas dahil kahit sinong Mesyas hindi kayang gawin yung ginagawa ng Panginoon Kristong pagalingin ang buong pagkatao mo. Baguhin ka niya, ma-born again ka, maging new creation ka. Bakit? Kasama doon yung pagpapatawad. Dahil kung ang kaluluwa, ang malalim na sakit, karamdaman meron tayo, hindi kayang pagalingin ng doktor yan. Kahit sinong espesyalista. Ang Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. Kaya nga, siya ang ating great physician. Amen. Sa Kanya, number one tayong tumatakbo. Nakakatuwa dahil, nandun na ang gospel message, ang salita ng Diyos, ang Kanyang pinakamisyon, ang nais niyang makarating sa tao at maunawaan ng tao. Pero makita po ninyo, may mga milagrong kasama dahil yun ay nag-a-accompany kay Jesus upang ang mga Hudyo ma-recall nila yung nakasulat sa Old Testament. Ngayon, kung hindi nila maalala dahil hindi nila nabasa o hindi nila inunawa yung kanilang binasa sa Old Testament, kahit dumating yung mga signs, hindi mo marirecognize si Jesus. Kaya nga hindi nila na-recognize na siya na ang Diyos, tagapagligtas, the Son of God, ang Mesyas. Ilan sa panahon natin ngayon may sakit, humihingi ng panalangin, tumatakbo sa Panginoon dahil yun naman talaga ang dapat gawin, pero na-miss mo si Jesus. Hindi mo siya na-connect doon sa mga pangyayaring nakalipas sa buhay mo. I-connect mo yung mga dots. Kung alam mo ang salita ng Diyos, yun ang gagabay sa iyo. Kaya anong solusyon sa nervyos? Sabi ko kanina, salita ng Diyos. Amen. Makakaroon ka ng hindi lamang kagalingang pisikal, kundi kapayapaan sa puso. Dahil kung may sakit ka ngayon at gumaling ka ngayon, napagaling ka nung ivermectin. Hindi ko pinopromote yung ivermectin. Yung Pfizer, hindi naman gamot yun vaccine din yun Pfizer, Moderna, hindi kayang gamutin yung nervous din di ba? Pero okay, napagaling ka doon sa sakit mo, pero hindi ka na ba magkakasakit? Hindi ka na ba manghihina? Hindi ka na ba vulnerable sa iba pang mga sakit? Ano ang binibigay ng Panginoon? Hindi lamang kagalingang panglabas, pang pisikal, kagalingang mental, emotional, kagalingang spiritual. Amen. Magaling ka nga, malakas ka nga sa pisikal na katawan, pero
yung puso mo, may galit, may sama ng loob, may bitterness, may sakit, palala ng palala, hindi ka makakonect ng maayos socially. Dumidistansya ka, nag-isolate ka, kinakwarantin mong sarili mo sa mga tao, lalo na sa church or sa fellowship, may sakit ka. Anong pinapagaling ni Jesus? Mental, emotional, social, kasama. Physical and spiritual. So, para sinasabi niya, huwag kayong magkakamaling tumingin. Dahil yung pagpapalaya sa demonyo, pagpapagaling ng mga may sakit, yung mga yun ay peripheral. Yung mga yun ay secondary. Ang primary ay ang kanyang pangangaral ng gospel of the kingdom of God. Yun ang dahilan kung bakit nandito ako, sabi niya. Kaya nga, pwedeng na mismo si Jesus, nandyan siya. Halimbawa ngayon, nandito siya, na mismo siya. Umuwi ka, na mismo siya. Sayang. Hindi po ba? Sayang. Halimbawa, lalo na yung nasa virtual, nasa mga bahay, minsan nagdi-disconnect sila dahil sa internet, ay maraming na-miss. Ano po? Kaya nga ini-encourage natin, pinagpipray natin, na somehow makabalik na. Kahit papano. Doon sa normal yung ating mga fellowships and worship. Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Lahat ng klase ng sakit, kaya niyang pagalingin. Alam mo na ngayon kung ano ang dapat na taglayin mo pag lalapit ka sa Kanya. Hindi lamang dahil sa gusto mong mapalaya sa pain or suffering na dinadaanan mo physically, kung hindi yung dinadaanan mo mentally, emotionally, socially, and spiritually. I will give you a quick example ng isang pinagaling. Alright? Tingnan po niyo ito. Palagay ko ito, parang depressed na ito eh. Tingnan niyo yung Mark chapter 5, verse 25 to 34, yung healing of a woman na dinudugo for 12 years. For 12 years, walang makagamot ng kanyang sakit. Ang sabi ng Bible, galing na siya sa maraming doktor, kung sino-sinong espesyalista. Sabi dito, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. Palala na siya ng palala. Ang buhay niya nakatali doon sa sakit. Buong buhay niya na. Walang makamagamot sa kanya, makapagpagaling sa kanya. Pero doon sa verse 27, when she heard about Jesus, sabihin natin, Jesus. Sabihin natin, Jesus. Sabihin natin, Jesus. There's really something about that name. Amen? Powerful name of Jesus. Babaguhin niya talaga, pagagalingin niya tayo at babaguhin ang buhay natin. Dito, ang sabi dito, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd. Ang hirap. Hinang-hina siya. Kasi bleeding eh. Hinang-hina na. Mababa na rin siguro ang hemoglobin niya. Kailangan blood transfusion. Pero nakipagsiksikan sa maraming tao. Sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon. Gagaling na ako. Ganon katindi ang faith niya. Alam niya mga kapatid, pag binuksan niyo ang Bible sa New Testament, doon sa Synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke, out of the 22 na healing ni Jesus, yung siyam doon, may kinalaman sa faith. Sabihin natin, faith. In other words, kung lalapit ka sa Panginoon, mananalangin ng kagalingan, you must have faith. Yung faith mo na yun, 100%. Hindi siya nagbabaka sakali. Noong nakipagsiksikan, mahawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. Sabi niya, gagaling na ako. Ang nangyari, gumaling po siya at ang Panginoon doon sa verse 30, he realized that power had gone out from him. Pansinin niyo, may power na lumabas sa kanya. Bakit? Kasi legitimate yung power ni Jesus. Siya lang ang Diyos na makapangyarihan na pinagmumulan ng tunay na kagalingan. Amen? Hindi manggagaling sa kanino mang tao ang power na yon. Wala ang tao nun. Ang Panginoong Jesus lang ang merong power. Kaya anong sabi niya? He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. See the peace that surpasses all understanding. Go in peace and be freed from your suffering. Mga kapatid, concern ng Panginoon sa pinagdadaanan mong pain and suffering. He wants you to know that. Alam niya ang pinagdadaanan mo.
come to Him in faith. Pangalawang example, yung healing of a paralytic. Naalala niyo yung kwento nung magkakaibigan na apat, and then yung kanilang kaibigan na paralitiko, binutas nila yung bubong dahil hindi sila makadaan sa pintuan. Imagine ninyo, ang sabi ng Bible doon sa Mark chapter 2, napakaraming tao hanggang doon sa pintuan. Si Jesus nasa loob, punong-puno ng tao sa loob. Nangangaral ng salita ng Diyos. Aba, mukhang seryoso na yung mga tao dito O naghihintay sila ng healing. We don't know. But here, they were listening. At imagine ninyo, parang ito, nakafocus kayo sa akin, sa sinasabi ko, nakafocus ako sa sinasabi ko, biglang may kumakalabog sa bubong. Madidistract tayo, di ba? Mapapatingin kayo, mapapatingin din kahit si Jesus siguro. Bakit? Binubutas yung bubong yung mga bahay noon, hindi yerong katulad niyan. Yung mga bahay noon, makakapal, yung mud, yung clay, pinagsama-sama, interwoven, yung mga straw, yung hay, yung ginawang parang pinaka-semento at pinaka-wires or mga cables, tawag dito, yung, alambre, no? So, binubutas. So, kung isa sa inyo, nadidistract, hindi na ako maintindihan ngayon, anong gagawin ninyo? Siguro baka tatakbo kayo, ang hagdanan noon sa mga bahay nasa labas. Yung bubong, yung pinaka-balcony. Madalas doon pa sila tumatanggap ng mga bisita. Doon sa taas, doon sila nagpapahinga, pakape-kape, paggabi. Ganun yung mga bahay noon May nadidistract sa inyo, siguro tatakbo doon sa labas, titingnan kung ano yung maingay Pero alam po ninyo, walang nasabi sa Bible na ganun. Why? Napakabilis ng pagbutas nila. You know why? They were so determined. Umeffort sila. Hindi na sila naghintay. Mga kapatid, sometimes you need to follow hard after God sa prayer, sa paglilingkod, sa pagsamba. Don't just stand from a distance. You need to seek with all your heart. Kaya anong nangyari? Binaba nila, nakalagay sa mat, yung paralitiko. Nung binaba yung paralitiko, nakita ng Panginoon, when Jesus saw their faith, sabihin natin faith, He said to the paralytic, "Child, your sins are forgiven." Naku, mabigat ito. Nagalit yung mga Hudyo na nandoon. Dahil Diyos lang ang pwedeng magpatawad. Mga kapatid, Diyos ang kaharap nila na nagpapagaling. Diyos ang kaharap nila na nagpapangaral. Hirap na hirap silang makilala. Mga kapatid, ang tunay na kagalingan, pwedeng manggaling lang sa Diyos na buhay, na makapangyarihan, na kaya niyang patawarin ang iyong makasalanan at pagalingin ang iyong kaluluwa. Kaya yung power na lumabas sa kanya, nung hinawakan siya ng babaeng dinudugo for 12 years, may lumabas na power, legitimate power yun. Legit na power yun. Dahil Diyos mismo ang nahawakan niya sa laylayan. Diyos na nagkatawang tao, we know that. And then lastly, yung pangatlong example in the Bible, yung healing of the 10 lepers. Yung healing ng 10 mahiketong. Now, alam natin ang kwento, sila ay talagang, lumapit sa Panginoon, nagmamakaawa sila, pinagaling sila ng Panginoon. Right? Pagkatapos nun, ito yung nangyari. Verse 17, Jesus asked, "Were not all 10 cleansed?" Hindi ba 10 kayong gumaling? Sabi ng Panginoon. Nasaan yung 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then He said to him, "Rise and go, your faith," sabihin natin faith, "your faith has made you well." Ibig sabihin, hindi ka lang pinagaling physically, kung hindi, you know what? Yung kanyang emotional aspect, mental aspect, pati yung sa social aspect. Kasi bakit? Makakasalamuha ka na sa ibang mga tao. Hindi ka na ma-isolate, tapos na ang quarantine sa'yo. Pinagaling ng Panginoon. Pero, ano ang concern ng Panginoon dito? Yung papuri. Kaya, tignan natin yung 3. Next slide tayo. Ang narrative sa Bible, ang healing narrative sa Bible, makikita natin noong panahon ni Jesus, nangunguusap sa atin para tayo magkaroon ng understanding about the message of faith. And then number 2, understanding the message of forgiveness. Yan ang healing po sa Bible in the New Testament. Ang healing narratives patungkol sa Panginoong Jesucristo, binibigyan tayo ng understanding ng message of, number 3,
faithfulness. Maging tapat ng ibig sabihin, ito pala ang dahilan ng lahat ng ito. Kaya pala ako pinapagaling ng Panginoon. Of course, gusto niyang ako ay tumatag sa aking pananampalataya at gusto niyang ako ay mapatawad sa aking makasalanan. At gusto niyang ako ay maging tapat na siya lang ang aking pupurihin, na siya lang ang aking sasambahin, na siya lang ang aking paglilingkuran. Hindi yung lalapit lamang tayo dahil meron tayong pangangailangan pagkatapos tatalikuran na natin siya. Kaya mga kapatid, ang mensahe ng pananampalataya, ang mensahe ng pagpapatawad, at ang mensahe ng tunay katapatan sa pagpupuri at pagsamba, yan ang mensahe ng healing miracles ng ating Panginoon. Huwag nating mamiss. Amen? Let me close with this. Meron akong paboritong theologian. In fact, itong theologian na to, malaking aspeto ng buhay ko na kinabang ng husto sa kanyang mga turo bago pa lang ako Kristiyano hanggang ngayon. Bagamat siya nasa langit na. Kinuwento niya, isa siyang theologian, PhD, THD, pero yung kanyang kakilalang psychiatrist na sikat, na kumikita ng napakalaki sa Amerika, inanyayahan itong pastor na ito na theologian na mahusay sa Bible. Inanyayahan niya kung gusto niyang sumama sa kanyang staff. Nagulat yung theologian na sabi niya, wala man akong major sa psychology. Sabi niya, bagamat meron akong master sa theology at PhD, pero wala ako sa psychology. Alam niyo, sabi ng psychiatrist, ikaw ang katulad mo na minister of the gospel, pastor, ang kailangan ng aking mga pasyente. Dahil 95% sa kanila, ang problem nila, unresolved guilt. Ang problema nila, yung guilt sa kanilang mga puso na hindi ma-solve ng kahit anong mga bagay, ng mga gamot or whatever. Mga kapatid, you want to be well, lapit ka sa Panginoon. You want to be healed, lapit tayo sa Panginoon. Pero una sa lahat, above all, yung ating kaluluwa, yung ating soul, tumanggap ng tunay na kagalingan. Hilingin din natin sa Panginoon na pagalingin niya yung karamdamang physical. Pero pagalingin din niya yung karamdamang mental, yung anxiety, emotional, at yung social. Anyayahan natin siya. Shall we? Tumayo po tayong lahat, tayo manalangin. Bigyan ko po kayo ng kahit na 1 minute or few seconds na lumapit sa Panginoon dahil hindi ko po magagawa na humingi ng tawad para sa inyo. Kayo po ang makakagawa niyan. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay
ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasamahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Oh, Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Amen. Amen. Tunay kang matapat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Sa lahat ng aming mga kalikuan, sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Linisin niyo po kami, ang aming mga puso, una sa lahat. Higit sa lahat, ang aming mga souls, ang aming mga kaluluwa. Alam po ninyo, pinagdadaanan ang bawat isa. Kaya Panginoon, continue, Father God, your healing work, ministry in our lives. Sa mga nandito sa church, maging nasa kanilang mga tahanan, let your healing power flow. Let your healing grace continue to move. Sa mga nasa kanilang banig ng karamdaman, sa mga nasa hospital, mga naka-isolate, mga naka-quarantine, iba't ibang klaseng sakit. Panginoon, pagalingin po ninyo ang bawat isa. Oh, Father, thank you. Thank you for calling us to pray, to call to you, pray to you, seek you with all our hearts, seek your face, and you will heal us. You will forgive our sins. Thank you, thank you. We give you praise, for you alone deserve all praise. For you alone deserve all glory and honor. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Let's give Him all the praise. Thank you, Jesus. Welcome po sa ating church. And tunay nga po yung sinabi kanina ni Pastor, iba pa rin po talaga kapag tayo ay sama-samang nagpupuri sa Panginoon. Ano? Okay rin po yung virtual, pero sabi nga po niya may kulang na elemento. Kaya dapat makumpleto po natin yon. At purihin po ang Diyos
kawayan niyo po yung katabi niyo, kaway lang. Huwag po tayo magsasalita, ha? At next week po ay maaari na po kayong magpa-reserve. Ano po, next Sunday? Pwede po tayong mag-message dun sa ating GC or pwede niyong i-PM mismo si Sister Rona at Sister Mary na kayo po ay magpapa-reserve na, no? And mag-guided po tayo doon sa ating GC kung ano yung mga dapat nating tandaan. Though ang ilan po sa atin dito ay walang face shield pero naka-face mask. Pero ini-encourage po ang bawat isa sa atin na i-wear natin yung pareho. Ako inalis ko lang po kasi hindi nyo ako masyadong maririnig pag may face shield po. Ano po? And then, lagi po natin tandaan ang ating mga protocols, no? Sabi nga po doon, kapag meron na kayong nararamdaman na konti, nasa bahay pa lang, huwag na po tayong tumuloy sa church, ano? Stay home na lang po tayo. And then, gawin po nating habit yung pagtingin sa ating FB page ng Harvest or doon sa ating GC sa Amakalan or sa Tarlac upang maging updated po tayo sa kung ano man pong mga anunsyo ang ilalagay doon or ipopost. Ano po? And then, alam niyo po, nakita ko lang kagabi, tinuruan po ako ni Pastor Resty na kung paano balikan yung mga online services ng mga nakalipas na Sundays or kung ano man po ang meron na announcements na meron doon sa FB page. Pag pumunta po kayo sa FB page, pindutin lang po niyo yung announcements, mababalikan niyo po lahat ng mga online services natin doon at ang mga ilang mga parang kumbaga updates. Ano po, may nakita po ako doon tungkol sa COVID vaccine. Binibigyan po tayo ng kumbaga paglilinaw tungkol sa COVID vaccine. So kung meron po kayong mga katanungan, mga alinlangan tungkol sa COVID vaccine, punta po kayo doon at meron po kayong mapapanood doon. Ano po? And then, ang ating pong online service for the meantime ay tuwing hapon po ng Sunday, 4 p.m. Ano po? Sa Tarlac Harvest at mapapanood din po ng ating mga kapatid na hindi po natin nakasama dito sa Amakalan. At tuloy-tuloy pa rin po ang online Bible study tuwing Tuesday at Thursday po, 7:30 p.m. via Zoom. Ano po? Tayo po ngayon ay nag-aaral tungkol sa Book of Revelation. And then, tuloy pa rin po ang Campus Connect every Monday via Zoom pa rin po, 5 p.m. para po sa mga estudyante natin sa koleyo, maging sa high school, junior and senior high. And tuloy-tuloy pa rin po ang Youth Life Group via Zoom every Friday, 7:30 p.m. So tayo pong lahat ay tumayo at para po sa ating benediction. Amen. Tumayo tayong lahat. Let us lift up both hands to the Lord. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace, the peace that surpasses all understanding. Healed in the name of Jesus. All the children of God said, Amen. 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 We are blessed. God bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon, maging sa mga nasa kanilang mga tahanan. God bless you all. See you again next week. Praise God. Glory to God.